Ang kwento ni Daniel at ang lungga ng mga leon. Noong panahon ng Babylonia, may isang lalaki na nagngangalang Daniel. Siya ay matalino, mabait, at laging sumusunod sa Diyos. Dahil dito, naging paborito siya ng hari na si Haring Darius. At ginawa siyang isa sa mga tagapamahala ng kaharian. Ngunit, nainggit ang ibang mga opisyal kay Daniel. Ayaw nila na siya ang paborito ng hari, kaya't nagplano silang siraan siya. Dahil alam ng mga opisyal na si Daniel ay laging nananalangin sa Diyos. Gumawa sila ng batas. Sino man ang manalangin sa sinumang Diyos o tao bukod sa hari sa loob ng 30 araw ay ihahagis sa lungga ng mga leon. Nilagdaan ito ng hari, ngunit hindi niya alam na ito ay ginawa upang mapahamak si Daniel. Alam niya na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Kaya, tulad ng dati, 3 beses sa isang araw siyang nanalangin sa kanyang kwarto, nakaharap sa Jerusalem. Nakita ito ng mga inggit na opisyal at agad nilang isinumbong si Daniel sa hari. Bagamat mahal ng hari si Daniel, wala siyang magawa kundi sundin ang batas. Pinahuli si Daniel at inihagis siya sa lungga ng mga gutom na leon. Sinabi ng hari, naway iligtas ka ng iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kinabukasan, maaga pa lang, tumakbo ang hari sa lungga ng mga leon. Tinawag niya, Daniel, ligtas ka ba? Nailigtas ka ba ng iyong Diyos? Sumagot si Daniel mula sa lungga, Haring Darius, buhay pa ako. Pinadala ng Diyos ang kanyang anghel upang isara ang bibig ng mga leon. Wala silang ginawa sa akin, dahil alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Tuwa-tuwa ang hari at agad na pinaalis si Daniel mula sa lungga. Inutusan din niya ang mga sundalo na ihulog ang mga inggit na opisyal sa lungga, at kinain sila ng mga leon. Pagkatapos ng himala, nag-utos si Haring Darius na ang lahat sa kaharian ay dapat magpuri sa Diyos ni Daniel. Siya ang buhay na Diyos na nagliligtas at gumagawa ng mga himala. Aral ng kwento, laging manalig sa Diyos, si Daniel ay hindi natakot dahil alam niyang protektado siya ng Diyos. Magtiwala sa kanyang kapangyarihan, ang Diyos ay laging naroon upang protektahan ang kanyang mga lingkod. Ang katapatan ay ginagantimpalaan, dahil sa pagiging tapat ni Daniel, siya ay pinagpala ng Diyos.